So ayun na nga guys, gusto nyo ba magkaroon na napakalaking giveaway? So meron akong video pag ito umabot ng 1 million views. So ngayon guys, monetize na tayo, pero ang matinding part dito guys, pag once na nakuha natin yung sahod ko and kung magkano yung kikitain ng video na to. Okay, lahat ng kikitain niya guys, yung video na to, yung pag ito umabot ng 1 million views, lahat ng income niya is ipamimigay natin sa mga viewers. So pag umabot to ng 50k views, 100,000 views, 1 million views, hanggat makuha ko yung sahod, lahat yun mapupunta sa inyo. So mas madaming views, mas madaming giveaway. Okay? Boom. 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 So hello guys, today ngayong araw ang pag-uusapan natin is another Android trick. So ang gagawin natin, yung cellphone mo na Android, gagawin nating iOS 14. So don't worry guys, sobrang simple lang naman ito. Ituturo ko yung step by step kung paano nyo magagawa to. So super smooth to guys. So meron kang control center. Kung titignan nyo ilalim ko guys, wala na akong mga buttons. Yan, papakita ko sa inyo. Ito yung control center. And gumagana yan guys. So natataas mo yung brightness and so on. And kung titignan nyo ilalim ko guys, so wala na yung mga buttons. And ang magandang part dito guys, pag nag-home ka, so para siyang iPhone 10 na din. So i-back mo, i-swipe up mo na lang, magbaback na. So literal parang naka-iPhone ka na talaga. So sobrang dali lang na to gawin. Watch mo lang yung full video, ituturo ko lahat. Okay? So guys, tanong ko lang, nakasubscribe ka na ba sa JFG TV Facts? So this week guys, mag-upload ako dyan. So maganda, subscribe ka na doon. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Wala namang pilitan. So ayun nga guys, yung maganda dito, even yung lock screen mo, 'di ba? So gayang-gaya yung iOS. So wag niyo naman na-expect guys na as in totally lahat from settings to camera to lahat, 'di ba? Expect niyo na magiging iOS 'yan, pero at least yung UI niya magiging iOS. Pero bago yung shoutout time, so shoutout kay Romeo, shoutout kay Kuwengs Official, shoutout din syempre kay Bobby Reyes Jr. and syempre shoutout din kay Kent Gaming PH. So ang una nyong gagawin guys para magawa natin yung iPhone look sa phone mo. So ang gagawin nyo guys, punta ka muna ng Play Store. So yung iba siguro alam na to, pero yung mga hindi pa nakakalam, maganda panoorin mo to ng mabuti. So ang gagawin nyo lang dito guys, so isa-search nyo lang dito, ida-download nyo dito yung iOS Launcher. So as you can see guys, meron siyang 4.8 stars and meron siyang 10 million downloads. So sobrang taas nun guys, sobrang ibig sabihin sobrang ganda ng app. So launcher iOS 14. So ang gawin nyo lang guys, i-download nyo. So ako guys, na-download ko na siya. And i-download, punta kayo ng ng tawag doon, yung may-ari nito, yung company na gumawa. Pindutin nyo yung nasa taas. Then download nyo na rin yung control center. Download nyo na rin yung lock screen and notification iOS 14. So yung tatlo na yun, download nyo siya. And ito guys, yung assistive touch iOS 14. So choice nyo kung i-download nyo siya. So ako hindi ko na din-download. Pero kung gusto nyo talaga ma-feel yung iOS look nya ng cellphone ninyo, ng Android phone ninyo, i-download nyo na rin yung assistive touch. Okay, so next step, once na na-download nyo na siya, ang gagawin nyo guys, nyo lang guys yung iOS launcher. So ito yung makikita nyo once na in-open. So meron ka ditong mga settings. So free naman kayo nakalikutin to. Pero ipapakita ko sa inyo guys ano yung ginawa ko setup. So una nyong gagawin guys, gawin nyo muna siyang make default launcher. Para at least kada pinipindot nyo guys yung home ng ng phone, yung home button ninyo, ang lalabas na launcher, yung iOS launcher, imbis na yung system launcher ninyo. Okay, so yung sa akin guys, naayos ko na to. Pero once na nakapag-setup ka na dito guys, pag nagawa nyo na siyang default system launcher ninyo, so gagawin nyo guys, pindutin nyo dito yung lock screen para at least ma-setup na rin natin siya agad. So allow nyo lang yan. Normally guys, ako na-setup ko na kasi to, pero pag ikaw first time mo pa lang siya isa-setup, may magpa-pop up na floating icon. Okay, floating window icon. So i-ano nyo lang siya, i-allow nyo lang. Okay, then you're good to go. So okay na siya. So ako guys, ito na-setup ko na kasi siya kanina. So ngayon passcode na lang yung sinesetup ko. Then next na pipindutin nyo dito guys yung control center. So parang din siya, parang lock screen. So pag first time mo siyang sinetup guys, may magpa-pop up ulit siya na floating window. So i-allow mo lang ulit siya, then you're good to go na ulit. Okay, so ako na-setup ko na din siya. So once na na-setup, nakikita nyo yung color green sa taas. So pipindutin nyo lang siya.
And pag sinwitch nyo siya, magiging okay na. Next step na gagawin nyo guys, so ayusin nyo yung drawer ninyo. So pipindutin nyo lang dito guys yung edit home screen, then pwede nyo siyang ipagpalit-palit na. So akin guys na setup ko na siya kanina, so nagawa ko na yung ganitong setup, 'di ba? So kamukha na siya ng isang phone natin, 'di ba? Then pag na-setup mo na siya, okay na sa yung itsura, tap mo lang kahit saan para mag-exit na yung editing menu natin. Okay? So ganun lang yun kasimple. Ngayon guys, ang maganda dito, pwede nyong palitan yung itsura ng icon. So for example, yung Google Chrome, kanina nakita nyo, naka Google Chrome logo siya. So ang gagawin natin guys, from Google Chrome logo, papalitan natin siya to Safari logo. Para at least, diba, pag every time na ipipindutin mo yung Google Chrome, nag-a-appear siya as Safari. Ito guys, nakita nyo, click ko yung Google Chrome, then hahanapin ko lang yung logo ng Safari, then pag ibaba ko mamaya yung phone ko, okay, makikita ninyo yung logo ng Google Chrome, magiging logo na ng Safari. So ito siya. So okay, yun yung maganda. So pag may sa tingin mo parang may logo na parang hindi siya pang iOS, so pwede nyo lang siyang palitan para at least maging logo na ulit siya ng iOS. Then guys, ang next step na gagawin natin is tatanggalin natin yung mga button sa ilalim. So hindi ako sure kung sa kahit anong device may convenience tools, pero sa akin guys dito sa convenience tools, pindutin ko yung navigation buttons, then from virtual button, isi-switch ko siya to swipe up gestures. So ang mangyayari guys, pag sinwitch ko siya to swipe up gestures, so mawawala na yung nasa ilalim ng mga buttons ko. So mangyayari dyan, para na siyang iPhone. Okay, na parang pag sinaswipe up mo, nagpupunta siya sa home. Pag sinwipe up mo ng matagal, makikita mo yung recent. So literal, para na siyang iOS device. Okay. Ngayon guys, okay na yung convenience tools, okay na yung button natin, okay na lahat. So next step, wallpaper naman. So papalitan natin syempre yung wallpaper ninyo. Hanap tayo ng malupit na iOS wallpaper. So punta kayo dito guys, hdqwalls.com. So dito ako laging nagda-download ng mga wallpaper. Kung napapansin nyo na pabago-bago ko, every time na nag-upload, iba yung wallpaper ko. So dito lang ako nagda-download. Okay, so kanina nakapag-download na ako ng magandang wallpaper. Okay, so ito yung wallpaper na dinownload ko. So pang iOS talaga siya. So isa-set up ko lang siya as wallpaper. Then once na na-set up ko siya, pag ibaba ko, swipe up natin, makikita nyo guys, good as iPhone na yung itsura ng device natin. O diba kamukha na? Konting setup na lang, konting ayos na lang, kamukha na. So yun lang guys, thank you for watching the video. And maganda, share mo to sa mga friends mo, share mo to sa mga family mo. Diba? Ang dami mong family, no? Mga family. So yun guys, like, comment, and subscribe para lagi ka updated. Ring the notification bell. And thank you guys for watching.